Mag-login sa sfusd.edu online app. Piliin ang inyong wika. Mag-login gamit ang impormasyon na nasa inyong Parent View account. O kung bago kayo sa SFUSD, i-click ang lumikha ng bagong account ng magulang o create a new parent account at sundin ang susunod na mga hakbang na ito. Piliin ang aplikasyon para sa PK sa maagang edukasyon o Early Education PK application. Pakisagutan ang form na ito sa Ingles. Opisyal na record ang online na aplikasyong ito. Makahanap ninyo sa pahinang ito ang mga itinatakda ukol sa edad pati na rin ang mga gabay sa pag-enroll. Pakibasa at pakikumpleto ito bago ninyo piliin ang magpatuloy o continue. Pakibasa at pakitype ang inyong buong pangalan ng eksakto sa nakikita sa itaas na kanang bahagi ng screen na ito. Pagkatapos, i-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Pakilagay o pakikumpirma ang address ng inyong tahanan na nasa ibaba. Magsimula sa pamamagitan ng pagtatype sa inyong address sa search bar at i-click ang inyong address sa mga resulta ng search. Sasagutan na nito ang impormasyon tungkol sa address sa ibaba. Kung hindi mahanap ang inyong address sa pamamagitan ng search bar, pwede ninyong i-type ang inyong address sa mga espasyo sa ibaba kapalit nito. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Ilagay o kumpirmahin ang inyong address para sa pagpapadala ng sulat sa pamamagitan ng koreo. Kung ang inyong address para sa pagpapadala ng sulat sa pamamagitan ng koreo ay pareho sa address ng inyong tahanan, paki-check ang kahon na magkapareho ang address para sa pagpapadala sa koreo at ang address ng tahanan o mailing address is the same as home address. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Ilagay ang inyong impormasyon bilang magulang o tagapatnubay. Pakitiyak na makapipili kayo ng kasarian, antas ng nakamit na edukasyon, at ng inyong mas gustong wika para sa nakasulat at pasalitang materyales. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Kumpirmahin o ilagay ang numero ng inyong pangunahing telepono. Pwede kayong maglagay ng mahigit sa isang numero ng telepono. Pakitiyak na makapipili kayo ng oo o yes o hindi o no para sa komunikasyon mula sa distrito at sa paaralan sa pamamagitan ng text o telepono. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Ilagay ang karagdagan ninyong impormasyon bilang magulang o tagapatnubay. Piliin ang lahat ng naaangkop. Kung solo kayong magulang o teenager na magulang, ang dahilan para sa pangangailangan ng pangangalaga sa bata. Kapag hindi nagkaloob ng impormasyon tungkol sa kita o kung nakacheck ang kahon para sa pinakamataas ng babayarang matrikula, ipadadala ang aplikasyon sa aming waitlist o listahan ng mga naghihintay makapasok para sa may matrikula o TB o buo ang bayad. Hindi ituturing na kompleto ang inyong aplikasyon para sa may matrikula na aplikasyon hanggang sa matanggap ang hindi na maisasauli na bayad para sa aplikasyon.
i-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Lalabas lamang ang screen kung hindi ninyo piniling ibahagi ang impormasyon tungkol sa inyong kita. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Kung ang inyong kabahayan ay solong magulang o tagapatnubay, i-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Kung mahigit sa isa ang magulang o tagapatnubay, pakipili ang plus magdagdag ng bagong magulang o tagapatnubay o plus add a new parent or guardian at ilagay ang impormasyon para sa ibang individual. Piliin ang plus magdagdag ng bagong estudyante o plus add new student. Ilagay ang demograpikong impormasyon, halimbawa, edad, kasarian, lahi, at iba pa ng inyong estudyante. Piliin ang kanyang kasarian, grado na ina-applyan, tulad halimbawa ng toddler o pre-K, at kung kanino nakatira ang estudyante. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Basahin ang impormasyong nakalista sa aplikasyon at i-check lamang ang kahon kung tama ang ipinapakitang impormasyon tungkol sa inyong estudyante. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Basahin ang definisyon ng walang tahanan o unhoused na estudyante at i-check lamang ang kahon kung tama ang ipinapakitang impormasyon tungkol sa inyong estudyante. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Kung may kapatid ang inyong estudyante na nasa San Francisco Unified School District o nasa OS, ang programang after school o pagkatapos ng klase, pakipili ang plus magdagdag ng bago o plus add new at ibigay ang makabuluhang impormasyon. Kung wala, pakiclick ang i-save at magpatuloy o save and continue. Sagutan ang survey tungkol sa wika. Basahin ang bawat pahayag at pagkatapos piliin mula sa listahan ng mga mapagpipilian o drop-down menu ang sagot na pinaka nakapaglalarawan sa inyong estudyante. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Mangyaring pumili ng hanggang sa 3 paaralan at landas sa pag-aaral o pathway, batay sa pinakagusto ninyo pababa, kung saan ang una ninyong pinipili ang numero 1. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Piliin ang mas gusto ninyong komunidad o mga komunidad o neighborhood, batay sa pinakagusto ninyo pababa, kung saan ang una ninyong pinipili ang pinakagustong komunidad numero 1 o preferred neighborhood number 1. Posibleng may makukuhang mga espasyo sa kalapit na mga paaralan. Pakilista ang mas gusto ninyong mga komunidad o neighborhood kung gusto ninyong kontakin kayo para sa karagdagang mga opsyon na paaralan. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Basahin ang sumusunod na mga pahayag at i-check lamang ang kahon kung tama ang pinapakitang impormasyon tungkol sa inyong estudyante. Kung empleyado kayo ng SFUSD, pakisagutan din sa espasyo ang mga tanong. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Pakipili ang etnisidad ng inyong estudyante mula sa listahan ng mga mapagpipilian o drop-down menu at i-check ang sumusunod na kahon kung naaangkop sa inyong estudyante.
I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Piliin ang relasyon ng individual na sumasagot sa aplikasyong ito at ng estudyante at i-check ang alinman sa mga kahon na totoo para sa magulang o tagapatnubay na ito. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Kapag nakumpleto na ninyo ng lubusan ang impormasyon tungkol sa inyong estudyante o student profile, makakakita kayo ng kulay berdeng handa na upang magpatuloy o ready to continue, nakatabi ng pangalan ng inyong estudyante. Kung dilaw ito, pakipili ang sagutan ng aplikasyon o fill out application upang maayos ang kulang na impormasyon. Kung mayroon kayong iba pang estudyante na nasa maagang edukasyon o early education, i-click ang plus magdagdag ng bagong estudyante o plus add a new student. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Paki-upload ang kinakailangang mga dokumento. Kung mag-a-upload kayo ng mga dokumento, pakipanood ang video na nasa ilalim ng pamagat o heading ng mga instruksyon na kung paano mag-upload ng mga dokumento o how to upload documents. Kung hindi ninyo ma-upload ang mga dokumento sa panahong ito, paki-check ang kahon na may nakasulat na hindi ko ma-upload ang dokumentong ito at susundin ko ang mga instruksyon sa itaas. O, I'm unable to upload this document and will follow the instructions above. Matapos maisumite ang aplikasyon, tiyakin na masusunod ninyo ang mga instruksyon upang wastong maisumite ang inyong dokumentasyon. I-click ang i-save at magpatuloy o save and continue. Kapag lubusan na ninyong nakompleto ang aplikasyon, makikita ninyo ang handa nang magsumite or ready to submit sa ilalim ng katayuan o status. I-click ang repasuhin o reviewin o review. Pahihintulutan kayo ng screen na ito na ma-review ang inyong buong aplikasyon bago ninyo ito isumite. Kung kaya't pakibasa ng mabuti ang bawat seksyon at tiyakin na tama ang nakalistang impormasyon. Kapag naisumite na ninyo ang inyong aplikasyon, hindi na ninyo mababago ito at dapat na na-upload ninyo ang kinakailangang dokumentasyon. Kung kailangan ninyong palitan ang anumang impormasyon, piliin ang baguhin o edit na katabi ng seksyon na gusto ninyong baguhin. Kung handa na kayong magsumite, i-click ang isumite o submit. Ang huling screen na makikita ninyo ay screen na nagkukumpirma na handa na kayong magsumite. Kung handa na kayo, i-click ang isumite o submit. Kung kailangan pa ninyo ng tulong, heto ang ilang paraan upang makakuha ng tulong sa wika ng inyong tahanan.